Noli Me Tangere, Kabanata 24, Sa Kagubatan. Pagkatapos na makapagmisa ng maaga si Pari Salvi, nagtuloy ito sa kumbento upang kumain ng almusal. May inabot na sulat ang kanyang kawaksi. Binasa niya ito. Kapag dakay, nilamutak ang liham at hindi na nag-almusal. Ipinahanda niya ang kanyang karwahe at nagpahatid sa piknikan. Sa may di kalayuan, pinahinto niya ang karwahe. Pinabalik niya sa kumbento. Namaybay siya sa mga latian hanggang sa maulinigan niya si Maria na naghahanap ng pugad ng gansa. Naniniwala ang mga dalaga na hinahanap ni Maria ang pugad upang masundan niya at makita parati si Ibarra nang hindi siya nahahalata nito. Tuwang-tuwa si Pari Salvi sa pagpanood sa papalayong mga dalaga. Nais niyang sundan ang mga ito, pero ipinasya niyang hanapin na lamang ang mga kasama nito. Nang punanin ng mga kasama nito tungkol sa kanyang galos, sinabi niyang siya ay naligaw. Pagkaraang makapananghalian, napag-usapan ni na Padre Salvi ang taong tumatampalasan kay Padre Damaso na naging dahilan ng pagkakasakit nito. Kamalamala, dumating si Sisa. Nakita siya ni Ibarra, kaya kaagad na iniutos na pakainin ito. Ngunit, mabilis na tumalilis si Sisa. Napunta ang usapan sa pagkawala ni na Crispin at Basilio, mga sakristan ni Pari Salvi. Naging maigting ang pagtatalo ni na Pari Salvi at Don Filipo, sapagkat sinabi ng Don na higit pang mahalaga sa kura ang paghahanap sa nawawalang onsa kaysa sa kanyang dalawang sakristan. Huwag na kayo magtalo, ako na ang Namagitan na si Ibarra sapagkat magpapangana na ang dalawa. Sinabi niya sa mga kaharap na siya na ang kukupkup kay Sisa. Kadagdakay, nakiumpok na si Ibarra sa mga nagsisipaglarong binata at dalaga na naglalaro ng gulong ng kapalat. Nagtanong si Ibarra kung magtatagumpay siya sa kanyang balak. Inihagis niya ang dais at binasa niya ang sagot na tumama sa, "Ang pangarap ay nananatiling pangarap lamang." Ang pangarap ay Ipinahayag mananatiling niyang pangarap nagsisinungaling ang aklat ng gulong ng kapalaran. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang kapirasong sulat na nagsasaad na pinatibay na ang kanyang balak na magtayo ng bahay paaralan. Hinati ni Ibarra ang sulat. Ang kalahati ay ibinigay kay Maria at ang natitirang kalahati ay kay Sinang na nagtamo ng pinakamasamang sagot sa kanilang paglalaro. At iniwanan na ni Ibarra sa paglalaro ang mga kaibigan. Dumating si Pari Salvi. Walang sabi-sabing hinablot ang aklat at pinagpunit-punit ito. Malaking kasalanan, anya, ang maniwala sa aklat sapagkat ang mga nilalaman nito'y pawang kasinungalingan. Nabana si Albino at sinabihan ng kura na higit na malaking kasalanan ang pangahasan ang hindi kanya at walang pahintulot sa pagmamay-ari nito. Hindi na tumugon ang kura at sa halip ay biglang tinalikuran ng magkakaibigan at nagbalik na ito sa kumbento. Dumating naman ang 4 na sibil at ang sarhento. Hinahanap nila si Eliasas na siya umanong tumampalasan kay Padre Damaso. Inusig nila si Ibarra dahil sa pag-aanyaya at pagkukup sa masamang tao. Pero tinugon sila ni Ibarra sa pagsasabing walang sinuman ang maaaring makialam sa mga taong kanyang inaanyaya sa piging kahit na sinuman ang mga taong ito. Ginalugad ng mga sibil at sarhento ang gubat upang hanapin si Eliasas na umanong nagtapon din sa labak sa alperes. Ni bakas ni Elias ay wala silang nakita. Nagpasyang umalis na sa gubat ang mga dalaga at binata nang unti-unting lumalaganap ang dilim sa paligid. Magtatakip silim na.